Amen. Thank you po, no? So, napakabuti po ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng bawat isa sa atin. And ako po, napaka-grateful po ako palagi when nagkakaroon po ako ng opportunity na makapag-share po, no, ng word ni Lord talaga. Alam niyo po, napakatagal ko hindi po naka-join dito kasi ngayon lang po ako walang pasok. Tuwing ganitong ano po, Thursday, ang pasok ko po is hanggang 8:30 p.m. Kaya madalas po minsan nalilate po. Minsan po sa FB Live na lang po ako nakaka-join kasi po yung klase ko po ay simula po alaunan ng hapon hanggang 8:30 p.m. po. Bali, kaya po, tawag po, tawag ko dito ngayon po, praise God, kasi nagkaroon po ako ng opportunity na makapag-share kasi po holiday ngayon and wala akong ginagawa. And nakakatuwa naman po si Lord kasi, tawag dito, talagang habang naggagawa ko ng message, talaga sabi ko, Lord, ano po yung mensahe na gusto mong ibigay sa amin? Kasi sabi ko, Lord, ikaw yung nagtalaga sa akin, ikaw yung naglagay sa akin dito sa pastong ito, ikaw yung nagbigay sa akin ng oportunidad, ng privilege, Lord, para makapag-share ng salita mo. So, Lord, ano po yung gusto mo na i-share ko? Ano po yung gusto mo na ibahagi ko? Yun po yung naging tanong ko kay Lord nitong mga nakaraang linggo, nakaraang araw, kasi nakaschedule na po ako na mag-share ng May 1. Sabi ko, Lord, gusto ko po yung magiging mensahe ko ngayon sa araw na to. Gusto ko yung mababago yung puso ng bawat isa sa amin. Hindi lang yung ako na mismo nagsasalita, mababago ko yung puso nila, kundi ikaw. Gusto ko na kapag nagbigay ako ng message ngayon, sabi ko kay Lord, gusto ko, Lord, the message na ibibigay mo sa amin today is matatransform yung mga puso namin, mababago yung mga puso namin. So ngayon, for the past few days, habang nagme-meditate ako, habang lumalapit ako sa Panginoon, pray ako, sabi ko, Lord, ano ba yung dapat na mensahe na ibigay ko sa JZM? Sabi ko, alam niyo po, hindi po talaga, kung ako po tatanungin ninyo, no, bilang tao, bilang, lahat naman po tayo tao, syempre. Pero alam niyo po yun, madalas po talaga may mga pagkakataon na, nakakapagtanong ka na anong isi-share ko? Anong ibabahagi ko? Pero alam niyo po, si Lord lang talaga eh. Si Lord lang talaga yung magbibigay sa atin ng mensahe. Kapag ginagamit natin yung sarili nating kaisipan, alam niyo po yun, madalas kapag nasi-share tayo, nabablanko talaga tayo. Pero alam niyo yun, talagang kanina pa lang umaawit pa lang ako, nararamdaman ko na si Lord na ito yung gusto niya ibahagi para sa bawat isa sa atin. Ito yung gusto niyang iparating para sa bawat isa sa atin. Na hindi lang kayo na sinisharean ko ngayon, yung mababago yung buhay, kundi pati ako, sa pamamagitan ng mensaheng ito, mababago ako. So, yun, while meditating God's Word, habang ako po nananalangin, no, narealize ko na, grabe, may na pala ngayon. Sabi ko, Lord, may na pala ngayon. Napakaraming pinagdaanan, napakaraming pagsubok na dumating, napakaraming pagsubok na napagtagumpayan, may mga hurts, may mga alam niyo po yun, napakarami nang nangyari sa loob ng 5 buwan na pumasok po tayo sa taong 2025. Magkakalahati na po natin yung taon na to, pero alam niyo po yung isang bagay na hindi nagbago sa buong taon na to. Alam niyo po yung Panginoon, na kung ano siya noong 2024, 2023, 2022, sa 4 na taon ko po na naglilingkod sa Panginoon bilang pastora, sa loob po ng mga taon na yun, isang bagay na itatestify ko ngayon na isang bagay talagang hindi nagbago. Ang Panginoon is constant, never changing. Lahat ng ginagawa niya para sa atin hindi nagbabago. Amen po? Lahat po ng tungkol sa Panginoon, hindi talaga, never changing talaga. Yung pag-ibig niya, yung mga pangako niya, hindi talaga nagbabago. Yun yung pumapasok sa isip ko. Habang nagme-meditate ako, habang nagpe-pray ako kay Lord. Tapos habang iniisip ko din yun, na-realize ko na, grabe pala Lord, no? Ito pala yung sinasabi mong rebuilding. Yung unity, reconciliation, restoration. 'Di ba? Yun po yung theme natin for this year. Sabi ko, ito pala yung Lord na this year's theme is unity, reconciliation, and restoration. Pero doon pala sa unity, reconciliation, restoration na yun, sa rebuilding na yun, hindi pala madali. Hindi pala siya mabilis. Hindi pala siya, hindi pala siya basta-basta lang.
Kasi pinagpipray natin kay Lord unity, reconciliation, and restoration for this year. To rebuild. Di ba po? Rebuilding the wall. Di ba po? Rebuilding. Sabi ko, Lord, na-realize ko, hindi pala siya madali. Napaka, napakarami pa lang dapat pagdaanan para dumating tayo sa punto ng unity, para dumaan tayo sa reconciliation, para dumaan tayo sa restoration. Napakarami pa lang dapat pagdaanan, Panginoon. Napakaraming hurts, napakaraming aches, napakaraming sorrows, napakaraming iyak, napakaraming sadness, napakaraming bagay mix and full of emotions na dapat maranasan before we reach yung unity, reconciliation, and restoration. Sabi ko, Lord, grabe no? Continuously, kailangan meron kami mga gantong maranasan before we reach yung mga bagay na yun. So ngayon, sabi ko, nag-iisip ako nun kay Lord, Lord, nagtatanong ako kay Lord, sabi ko, Lord, bakit, sorry po kasi notes ko po dililipat-lipat ko po, hindi ko po kasi mabasa. Pero yun, so yun po. So yun, sabi ko kay Lord, pero kahit na ang daming hurts, sabi ko kay Lord, nawalan po ba ako ng wifi? Hindi ko kasi alam, medyo mahina po yata yung signal ko. No po. Audible ka po, Pastora. Ay, nawalan yata ako ng signal. Malinaw. Malinaw, Pastora. Loud and clear. Baka tayo ang hindi naririnig ni Pastora, pero clear ka sa amin, Pastora. Ay, ayan. Bumalik na. Sorry po, pasensya na po kasi naka-public wifi lang po kasi ako ngayon. Pero yun. Malinaw, Pastora. Narinig ka namin. Praise God. So, yun. Tuloy po natin. Naka-public wifi po kasi ako ngayon. So, yun po. Sabi ko, Lord, doon sa mga pinagdaanan ko na sadness, na sorrows, sa lahat ng pinagdaanan ko na mga problema, pagsubok, Lord, sabi ko, bakit nagpapatuloy pa din ako? Bigla ko tinanong kay Lord, bakit nagpapatuloy pa din po ako kahit may mga pagkakataon na gusto kong tumigil? Bakit nandito pa din ako kahit may mga pagkakataon na napakabigat na yung buong katawan ko, yung buong pagkatao ko, yung physical body ko, ayaw na, gusto sumuko. Sabi ko, tinatanong ko po si Lord, bakit andito pa din ako? Bakit nagpapatuloy pa din ako? Sabi ko, bakit kahit ang daling tumalikod, bakit kahit ang daling umalis, kahit ang daling mang-iwan, sabi ko, Lord, bakit andito pa din ako? Tinatanong ko si Lord, bakit andito pa din ako, Lord? Na kahit napakadali na, kahit na napakadali ng bitawan lahat, sabi ko, Lord, bakit nandito pa din ako? Yun po yung tanong ko sa Panginoon, na sabi ko, Lord, yung disappointment, napakabigat na yung mga taong minamahal mo, sabi ko, Lord, nasasaktan ka nila. Wait lang po, sorry po. Sabi ko, Lord, bakit kahit na napakahirap, na parang sa isang linggo, parang bilang ko na lang yata yung mga pagkakataon na nakakatawa ko. Pero bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nagpapatuloy? What is keeping me to push forward, to press forward, Lord, sa kingdom mo? Sabi ko, Lord, bakit ako patuloy na nagpapatawad kahit yung mga taong nasa paligid ko hindi naman sila nagsusorry? Bakit ako patuloy na nagpapakumbaba kung ang dali-dali lang naman na nataasan yung pride ko, nataasan yung ego ko, 'di ba? Mas madali yun, Lord. Bakit mas pinipili ko palaging intindihin yung mga tao, mga bagay kahit na nasasaktan ako? Ang dami ko pong tanong sa Panginoon. Bago po ako makapag-message ngayon. Ang dami kong tanong sa Panginoon. Then, alam niyo po, while I was asking lahat ng bagay na yun sa Panginoon, alam niyo po,
I've come to the realization, isa lang po yung bagay na na-realize ko. Kasi, kaya ka nananatili pa rin, kaya patuloy na ginagawa mo yung mga bagay na yun, magpatawad, magpakumbaba, umintindi, na magbigay ng grace, kaya mo patuloy na ginagawa yun kasi meron din isa na gumagawa nun para sa'yo, para sa ating lahat. Na merong isang Diyos na continuously yung mga bagay na yun ginagawa rin para sa atin. Patuloy na nagpapatawad, patuloy na nagmamahal, patuloy na binibigyan tayo ng grace. Patuloy at patuloy, no? Patuloy na ibinibigay sa atin yung mga bagay na kahit minsan naisip natin, deserve ba namin yun? Alam niyo po, sobrang buti ng Panginoon. Kasi, alam niyo po, na sa dami ng bagay na yun, tinatanong ko, Lord, bakit patuloy na ginagawa ko to kahit nasasaktan ako? Kasi, alam niyo po, my realization is because si Lord, He never stopped na patawarin tayo. Na sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakamali natin, pag tayo nagpakumbaba sa Kanya, He's faithful and just to forgive us. Na hindi napagod ng Panginoon na continuously intindihin tayo. Diba po? Yung Panginoon, hindi siya napagod na mahalin tayo. So, that is the reason, sabi ko, yun pala yung rason, Lord. Yun pala yung rason na sa kabila ng heartache, sa kabila ng brokenness ko, ng weaknesses ko, ayun pala yung reason ko bakit patuloy na andito pa din ako. Kung bakit nagpapatuloy pa rin ako sa'yo. Kung bakit mas pinipili ko na constantly mabuhay para sa'yo. Na gawin yung purpose mo. Na gawin yung will mo. It's because, habang iniisip ko yun, sabi ko, Lord, kasi, kaya pala ako nandito kasi hindi ako nabubuhay eh. Hindi ako nabubuhay para sa palakpak ng mga tao, para sa appreciation ng mga tao. Hindi ako nandito na lumalakad ayon sa kalooban mo para sa comfort, para sa convenience, or para sa sarili ko. Kundi naglalakad ako patungo sa kalooban mo. Ginagawa ko kalooban ko dahil para sa'yo. Kaya pala nandito pa rin ako. Kaya pala nagpapatuloy pa din ako. Dahil hindi ko yung ginagawa para sa sarili ko o para sa mga tao, kundi para sa Panginoon. Ano po? Kasi, alam niyo po, dito rin na-realize ko, no, na bilang isang Kristiyano talaga po, pasensya na po, may mga tao po kasi sa labas, pero, kaya pala bilang mga Kristiyano, no, kaya pala may mga bagay na paulit-ulit tayong ginagawa, no po, kahit na, napakabigat, kahit na, minsan, hindi, parang pakiramdam natin hindi kaya. Pero kaya pala natin siya paulit-ulit na ginagawa, na constantly ginagawa, it's because, yung mata natin, yung ating mga puso, is nakaset sa Panginoon. Na gusto natin na after ng lahat ng bagay na ito, is masabi sa atin ng Panginoon yung word na, well done, di ba po? Na masabi sa atin ng Panginoon na, salamat anak, di ba po? Salamat anak kasi nagpatuloy ka, hindi ka napagod, at ginawa mo yung kalooban ko kahit nahihirapan ka. Kasi at the end of the day, marirealize po ng bawat isa sa atin na lahat ng ginagawa talaga natin dito, kahit napakahirap po, no? Dapat po talaga ginagawa natin para sa Panginoon. So, yun po, no? Bilang isang Kristiyano, meron po tayong mga bagay na continuously na ginagawa. Constantly na ginagawa. Di ba po? Constantly, nagpapatawad tayo. Constantly, wait lang po. Wait lang po ah. Constantly nagpapatawad tayo. Constantly, di ba po, nagpapakumbaba tayo. Constantly, di ba po, ina-extend natin yung grace sa mga tao. Constantly, iniintindi natin yung mga tao. So, ito, bilang isang Kristiyano, may mga bagay talaga tayong nagagawin sa Panginoong Jesucristo ng over and over again. Di ba po? Sa buhay natin, Kristiyano, magpapatuloy tayo na gawin yung mga bagay na yon. So, yun po, ayun po, punta na po tayo ngayon sa mensahe ko ngayong araw na to.
Yung message ko po today is Constantly for Christ. Yung title po. Constantly, the word constantly, di ba po? Pag naririnig po natin yung constant, di ba, nagpapatuloy, di ba po? Patuloy, di ba po? Always, continuously, persistently, repeatedly, di ba po? Pag naririnig po natin yung salita na constantly. So, wait lang po, mag-share screen lang po ako. Pwede po ba ako mag-share screen sa media po natin? Alam niyo po, tawag dito, pwede ko naman po ipa-share screen sa ating media to, pero syempre, di ba po? Alam niyo po, gusto ko po kasi matry na, dahil nga po meron po akong time ngayon, gusto ko lang po itry na mag-share screen ng sarili ko. Di ba po? Gumawa lang po ako ng presentation, di ba po? Para po sa ating message ngayong araw. Yan. So, wait lang po. Praise God. Wait lang. Yan. Wait lang po. Yan. Hindi ko na nga po na-share screen yung una. Pero nakikita po ba ng bawat isa sa atin yung screen ko? Ayan. Yan po yung title ng aking mensahe para ngayong araw na po. Kasi po, tawag dito, yun nga po, nakita ko po, sinabi ko nga po kanina, bakit may mga bagay na paulit-ulit ako na ginagawa, Panginoon, kahit na nahihirapan ako, kahit na nabibigatan ako. Lord, bakit may mga bagay ako na continuously ginagawa para sa'yo, Panginoon? Kasi, sabi ko po, di ba, minsan kahit mabigat, kahit nahihirapan na tayo, bakit paulit-ulit ko yun ginagawa? So, yun nga po, nabanggit ko kanina, ano ba yung mga constant na bagay na yun na ginagawa ko? Paulit-ulit nagpapatawad, paulit-ulit nagpapakumbaba, paulit-ulit umiintindi, paulit-ulit na nag-extend ng grace sa mga tao. So, yung gusto ko po i-share po sa atin ngayon is, bakit ba natin ginagawa po yun, no? Why do we keep going? Bakit tayo nagpapatuloy? Bakit patuloy na ginagawa natin yung mga bagay na yun, yung para sa purpose ng Panginoon, kahit na napakahirap? Di ba po? Bakit andito pa din tayo? Bakit andito pa din ako? Di ba? Ikaw, tayo lahat, bakit pa nandito ka pa din? Kahit na nahihirapan ka, di ba? Minsan may mga tao magtatanong sa'yo ano ba? Bakit ka ba nandyan pa din sa church mo kahit na nahihirapan ka, di ba? May mga magtatanong sa'yo, bakit nandiyan ka pa din kahit na may mga tao na ganito yung ginagawa? Bakit nandiyan ka pa din? Pero, dito po ngayong araw po na to, no, gusto ko po i-share sa inyo, no. Ito po yung nilagay sa akin ng Panginoon Bakit nga ba tayong mga Kristiyano, we constantly do things for the Lord, for His purpose. So, yun po, no. Sige po, unahin po natin sa constantly forgiving or constant forgiveness. Bakit ba natin ginagawa na patuloy tayo nagpapatawad, di ba? Bakit ba natin ginagawa na patuloy nating, ano po yun, kahit na hindi tayo nakakatanggap ng apology? Bakit bilang isang Kristiyano, Lord, bakit over and over and over and over and over and over and over again, bakit kailangan ko to constantly, continuously forgive other people? Bakit kailangan ko gawin yun, Lord? Bakit kailangan na magpatawad ako kahit na hindi naman sila nag-sorry sa akin? Di ba po? Kasi yung pagpapatawad, napakahirap po eh. Kasi, kailangan mo i-lower yung pride mo. Kailangan mo, kahit nang sakit-sakit na ginawa sa'yo ng tao, di ba? Kailangan mong magpakumbaba. Di ba? Kailangan mo siyang patawarin. Lord, bakit kailangan gawin ko yun? Di ba? Bakit ko siya papatawarin? Lord, hindi naman siya nag-sorry sa akin. Di ba? Pero, realization that I have habang ginagawa ko rin po ng message na to, no, na hindi pala tayo nagpapatawad para kalimutan, ando na po yung point na nakakalimutan natin yung mga pagkakamali na ginawa nila. Pero alam niyo po kung bakit po natin nakakalimutan yun pag tayo nagpapatawad. It's because forgiveness po, no, ibig sabihin po ng pag-forgive natin sa ibang tao, it means na sinusurrender po natin yung sakit, yung pain. Kasi tayo, kapag tayo lang hindi natin kaya kalimutan yung ginawa sa atin ng mga tao, hindi natin kaya i-let go ng sarili natin yung ginawa ng mga tao. Pero,
Forgiveness simply means na sinusurrender mo sa Panginoon, na kaya kang pagalingin yung doon sa mga sakit ng loob mo, yung sa mga naramdaman mong heartbreak, no? Na sinusurrender mo sa Panginoon. Forgiveness means you're surrendering to God. Yung, alam niyo po yun, yung sakit na ikaw mismo, sarili mo, alam mo hindi mo kaya na pagalingin ng sarili mo lang, kundi ang Diyos lang. Kasi, kapag di natin ginawa tong bagay na to, itong forgiveness na to, alam naman natin na ang Panginoon hindi nalulugod. Na gusto ng Panginoon tayo mismo, mga anak niya, nagpapatawad. Amen? Kasi sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, diba? Tagalog yan, pero nalagay ko New King James Version. Pero yun po, Tagalog yan, RTPV po yan. So, kasi marami po slides na ginawa. Kanina ko lang po yan ginawa mga 6 p.m. nagmamadali. Pero yun po, diba? Kasi kaya nga po minsan na, ay hindi po, madalas. Let's appreciate po yung media team natin, no? Kasi, ito po, tinatry ko lang po kung kaya po talaga ng isang tao, di ba po? Pero kapag pag nakita ko pong kaya ko po, sasabihin ko po sa inyo, hindi po talaga madali. Pero, let's show appreciation po sa media team natin kasi they're doing their best po, no? Na ma-share talaga natin yung salita ng Diyos in mas madaling way. Pero ako po kasi, dami ko pong kaartehan sa buhay. Di, joke lang po. Gusto ko lang po ng masyado lang po ako masipag ngayong araw. So, yun po. Sabi po dito sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, i-correct ko po, RTPV po yan. Sabi po dyan, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manalait, mananakit ng damdamin ng kapwa. Sanip maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? So, nawala na naman yata ako. Nawala na naman po ba ako? Hindi. Hello po. Grabe naman. Continuously, tayo po ay nagpapatawad dahil yun po, di ba po, dahil para po sa ating Panginoon. Wait lang po, i-share ko lang po ulit. Di ba po? Kasi kung paano tayong pinatawad ng Panginoon, kailangan po dapat rin po yung ibang tao. Nagkamali sila, nagsorry sila, kailangan po pinapatawad po natin sila. Dahil when we forgive other people, papatawarin din po tayo ng ating Diyos sa buhay. At kapag tayo nagpapatawad, pinapakita natin na tayo tunay ng mga anak ng Diyos. Amen? Kasi alam niyo po, yung Panginoon, i-example natin si Lord, ikaw, ilang beses ka ba nagkamali sa buhay mo? Ilang beses ka ba nagkasala sa buhay mo? Perfect ka ba? Joke lang. Ilang beses ka nagkamali? Pero, the moment na lumapit ka sa Panginoon, di ba umiiyak ka? Papakumbaba ka sa harapan niya. Di ba po? Meron ba sinabi sa'yo si Lord na hindi kita patatawarin kasi ilang beses mo na yung ginawa sa akin? Ayoko na, di na ako makikinig sa'yo. Kasi ilang beses mo na yan ginawa sa akin. Di ba hindi po? Grabe ang Panginoon natin. He is constantly forgiving us. Kaya tayo rin bilang isang Kristiyano, tayo nga, di ba nga po, yan yung sinasabi na si Lord nga nagpapatawad, ikaw hindi ka magpapatawad. Tapos yung iba naman sasabihin, hindi naman ako Diyos, bakit ako magpapatawad? Di ba? Pero ikaw, kung tunay kang sinasabi mo, Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, mahal mo ang Panginoon, kailangan constantly nagpapatawad tayo. Amen? Kasi, ano ba sabi ng Lord? Matthew 18, chapter 21, verse 22, sabi dyan, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ng kapatid kong paulit-ulit na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Nawawala na naman siya. Po kayo. Hello po. Andito na po ba ulit ako? Yes po, kaya lang napuputol-putol. Oo nga po eh. Pasensya na po kayo ah. Bill ko po i-record ko na lang po to, tas post ko po sa Facebook, tas share ko po sa inyo. Diyan lang po. Pero yun no, sabi ni Lord, di ba po, pitong ulit na 7. Pero hindi naman ibig sabihin yun kapag magaling ka ng mag-math, di ba? 490 times? Ako magpapatawad, hindi. Ang ibig sabihin lang dito ng Panginoon, when we forgive, dapat continuous, limitless, patuloy. Katulad ng pagpapatawad niya sa atin, dapat ganun din tayo magpatawad sa mga kapwa natin.
Kasi mga kapatid, na-realize ko lang din, no, bakit ko nga ba patatawarin? Nasaktan na nga ako eh. Pero 'di ba, kung may isip natin, kaya mo siya patatawarin dahil mahal mo ang Panginoon. Dahil sabi mo, gusto mong makapamuhay ng buhay na katulad ng Panginoong Jesucristo. So kung paano ginagawa ng ating Panginoon, when the Lord commanded us na 70 times 7 mo patawarin, patawarin mo. Amen? Hindi yung, baka naman bilangin mo pa. Okay, napatawad na kita for 90 times, pag nabagpas na doon, hindi na kita patatawarin ulit, di ba? Hindi po ganun eh. Di ba? Kasi si Lord, yun nga sinabi ko po kanina, si Lord faithful. Faithful siya, faithful and just to forgive us. Ang Panginoon po continuously pinapatawad tayo once that we repented. Lumapit tayo sa Kanya ng may buong pusong pagpapakumbaba. Di ba po? Pinapatawad niya tayo. Bakit tayo bilang isang Kristiyano? Bakit hirap na hirap tayo na magpatawad ng ibang tao? Bakit na sa atin pa mismong Kristiyano nakikita yung unforgiveness? Sa atin pa mismong mga Kristiyano nakikita yung pride? Minsan naiisip nyo ba, diba? Minsan po ba dumadating ba kayo sa point na naiisip nyo na hala, sorry Lord, kasi ako pa'y nagiging dahilan yata kung bakit merong ibang mga tao na ayaw nila maniwala sa'yo kasi nakikita nila sa akin yung pride eh. Nakikita nila sa akin na hindi ako marunong magpatawad. Diba? Kapatid, hindi ka sinasabihan ng Panginoon na magpatawad ka para sa ibang tao. Kundi sinasabihan ka ng Panginoon na magpatawad ka para sa'yo rin yan. At para sa Kanya. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag tayo magpapatawad, sarili po natin yung pinapalaya natin. Kasi ang marunong magpatawad, alam niyo po yun, pagpapakita lang yun na kaya nating isuko talagang lahat ng bagay sa Panginoon. Kasi, Lord, ikaw nang bahala. Diba? Kasi kahit anong gawin natin sa mga tao, kahit pa ulit-ulit, diba po? Kahit anong gawin po natin, hindi po natin mababago ang mga tao. Pero when we surrender it kay Lord, diba? Na kahit ulitin nila yung ginawa nila, pero si Lord, ikaw, pag contented ka kay Lord, pag nagpapatawad ka, si Lord nang bahala. Di ba? So, kaya po, bakit ba kailangan natin magpatawad? Kasi, kapag po tayo hindi marunong magpatawad, baka mabagal na naman po yung wifi ko. Pasensya na po kung mabilis ako magsalita kasi hinahabol ko po yung wifi, internet namin. So, yun po. Yung pagiging unforgiving po kasi, na, tawag dito, nahihinder niya po yung fellowship natin kay Lord. Kasi gusto ni Lord tayo nagpapatawad eh. So, kung di tayo nagpapatawad, hindi tayo sumusunod sa Panginoon. At, tawag po dito, yung pagiging forgiving po natin, yung constantly na pagpa-forgive po natin, yun yung isa po siya sa mga bagay na nagsiset apart po sa atin sa mundong ito. Di ba sabi nga po, dapat set apart tayo. Bakit tayo nasa-set apart? Kasi dito sa mundong ito, alam niyo po, naririnig ko po ito madalas sa mga kaklase ko, sa mga unbelievers po mostly, no, mababasa mo rin sa internet na sinasabi nila, kapag, pag di nag-sorry, wag mong patawarin. Hindi nila deserve na patawarin sila, di ba? Kaya, forgiveness, sila-set apart tayo dun sa mga unbelievers kasi, alam niyo po yun, magtataka sila, bakit ikaw marunong ka magpatawad? Bakit ikaw kaya mong patawarin ng isang tao? Dahil, hindi yun dahil sa sarili mo. Kundi dahil sa nais mong sumunod sa Diyos, dahil nais mong sundin ng Diyos. And, when we forgive, madalas makikita po natin no, na nagiging ilaw po tayo. Diba po? Nagiging ilaw po tayo sa ibang tao kasi magtataka sila eh. Bakit kaya mo magpatawad na dito sa mundong ito na mas pinipili nila na, mas pinipili nila na magalit, mas pinipili nila maghigante, mas pinipili nila na mas pataasin yung pride nila. Bakit ikaw pinipili mo na magpatawad? 'Di ba? Ibig sabihin nakikita talaga yung liwanag sa'yo. Kasi dito po sa mundo natin, no, bakit pa tayo nasa-set apart sa mundo kapag tayo nagpapatawad? Kasi yung mundo na to, ano ba tinuturo sa atin, 'di ba, sa mga palabas? Revenge, 'di ba? Anong tinuturo sa atin? Makagumante. Baka kailangan na nating gawin 'to para tumino na yung mga taong to. Diba? Ganon yung tinuturo sa atin eh, ng mundong ito ni Satanas. Pero, si Lord, anong tinuturo sa atin? Magpatawad. Hindi 7 beses, kundi 70 ulit na po ito. So, after 490, okay na hindi. The Lord is telling us to forgive constantly, continuously. Amen po ba? Sige, punta po tayo, Colossians chapter 3, verse 13. Sabi po dyan, magpasensya kayo sa isa't isa. At magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Kapatid,
May hinanakit ka pa ba kanino man? Sino yan? Bakit hindi mo siya mapatawad? Sobrang sakit ba ng ginawa niya sa'yo? Sorry po, mag-charge lang ako. Sobrang sakit ba ng nagawa niya sa'yo? Gaano ba kabigat yung ginawa niya sa'yo? Kapatid, alam mo, kapag sinurrender mo sa Panginoon yan, yung heartache na nabigay sa'yo ng kapatid na yan, yung kabigatan na nabigay sa'yo ng kapatid na yan, tutulungan ka ng Panginoon makamove on. Pero syempre, start tayo sa sarili natin. Patawarin na natin, di ba po? Patawarin na natin kung sino man yung nakapanakit sa atin. Kung kanino man tayo may hinanakit, patawarin na natin sila. Sabi dito, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon, ni Kristo, ng Diyos, di ba po? At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. Di ba po, our theme for this year is unity? And unity starts with love. And when you love, pag sinasabi mong nagmamahal ka, dapat may forgiveness. May pagpapasensya, may pagpapatawad kung may hinanakit ka man kanino man. Di ba po? Kasi, sabi natin, we love the Lord. Sabi natin, di ba? Sabi natin, Lord, mahal na mahal kita. Pero, dito pa lang, sa pagpapasensya, sa pagpapatawad, wala na. Di ba? We want unity for the church. Gusto natin magkaisa ang church, pero dito pa lang sa pagpapatawad, di ba po, sa pagpapatawad ng bawat isa, pumapalya na agad tayo. We want people to see na dito sa church natin may pag-ibig, may pagmamahalan, pero sa pagpapatawad pa lang wala na. Di ba po? Well, if we want unity at the church, kailangan simulan natin sa pag-ibig at kung tunay na umiibig ang bawat isa sa atin, magpatawad. Amen po? Kasi, a church will not grow. Amen po? Hindi po mag-grow ang isang church kapag mismo doon sa loob ay walang kapatawaran. Kasi bakit po ba natin natamo ang kaligtasan? Dahil po sa pagpapatawad sa atin ng Panginoon. Amen po? Eh kung na-receive natin yung salvation through forgiveness, bakit hindi na natin ibigay yun sa ibang tao? Bakit hindi natin maibigay sa ibang tao? Diba po? Gusto pala natin, di ba po, our prayer is unity, pero pagdating pa lang doon sa pagpapatawad, hindi natin magawa. Amen? Naiintindihan ko, yung emotions natin, yung feelings natin, sabi nga po, valid lahat yan. Lahat ng mga naramdaman nating sakit, lahat yan valid. Di ba po? Lahat tayo may reason kung ba't tayo nasasaktan. Lahat po tayo may rason kung bakit, di ba po, bakit may mga instances na hindi tayo makapagpatawad. Pero, kapatid, sabi ni Lord, magpatawad tayo tulad ng kanyang pagpapatawad. Di ba po? So, tawag dito, papahirapan mo ba yung sarili mo sa journey mo, di ba? Na gusto mo mag-grow kay Lord. Pero, dito pa lang di mo na magawa. Kasi, di ba po, si Lord pinatawad tayo. Bakit? Tawag dito tayo, hirap natin yung gawin. Di ba? Bakit tayo hindi natin magawa-gawa yun? Kasi we trust ourselves. Yung pinagkakatiwalaan natin yung sarili natin. Pag pinagkatiwalaan natin yung mga sarili natin, di ba? Yung mananaig, yung emotions natin, yung feelings natin. Pero, alam niyo po yun, hayaan po natin si Lord na tulungan tayo na magpatawad. Magpatawad ng ibang tao. Di ba po? Tawag dito po. Kasi po, pag tayo nagpapatawad, di ba po, nakikita na mahal natin ang isa't isa at yung pag-ibig na yun, nakikita na tayo nagkakaisa. Amen? So, next po natin sa sunod na ginagawa natin sa Panginoon. Lahat po ng mga constant to na ginagawa natin sa Panginoon, constant na pagpapakumbaba. Constant humility. Amen po? Ito po, humility, di ba po, isa din to sa mga bagay na ipinakita sa atin ng Panginoong Jesucristo. Kaya rin po na-realize ko na bakit pa ulit-ulit ako nagpapakumbaba. It's because ang Panginoong Jesucristo po, una po siya nagpakumbaba. Di ba po? Para tayo maligtas, para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, di ba po? Ang Panginoong Jesucristo po namatay po siya para sa atin. Na kahit siya'y Diyos, di ba po, nag-sacrifice siya for us. And that is humility. Na kahit Diyos siya, na kahit, alam niyo po, pwede naman po si Lord pumunta siya dito na hari, di ba? Kasi created us Di ba po, pwede naman siya pumunta dito na, na mayaman, di ba po? Pero si Lord, mas pinili niya magpakumbaba. Kasi para ipakita sa atin na yung mga bagay na mahirap gawin dito sa mundo, kaya natin gawin pagkasama natin siya. So,
dito sa humility po, yung sa ginawa po ng Panginoon, na na-realize ko po na yung pagpapakumbaba po pala, yung salita po pala na humility, hindi naman ito ibig sabihin na, hindi mo na iisipin yung sarili mo. Di ba? Ang ibig sabihin lang po ng humility, mas nababawasan, di ba po? Mas nababawasan yung pag-iisip mo sa sarili mo. Kasi, katulad ng ginawa po ng Panginoon, katulad po ng ginawa po ng Panginoon na hinambol niya yung kanyang sarili. Hindi naman po ibig sabihin nun na hindi na iniisip ng Panginoon ang kanyang sarili, kundi mas iniisip niya lang yung ibang tao kaysa sa kanyang sarili. Kaya niya po yun ginawa. Na siya yung nagpakumbaba, siya yung namatay sa krus para po sa atin. Di ba po? Kasi po, bakit ba kailangan natin continuously magpakumbaba bilang isang Kristiyano? Kasi po, kapag tayo po yung nagpapakumbaba, nire-reflect po natin ang Panginoong Hesukristo. Di ba po? Na kahit nga po di ba po, kahit po yung mga tao na nag-betray sa Kanya, di ba po, kahit yung mga tao na tinalikuran siya, di ba? Hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil na gawin yung kalooban ng Ama niya. So, tayong Christians, ganun din tayo. Napatuloy din tayo magpapakumbaba para magawa ang kalooban ng ating Panginoon na nasa langit. Amen po. Kasi sabi po sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na katulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. Bakit? Sa halip, kusa niyang inubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak na katulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Because being humble means being like Christ. Di ba po? Yung paghihirap nga natin, yung sufferings nga natin, hindi ba umaabot dito sa naranasan ng Panginoon, pero apakahirap pa rin sa atin magpakumbaba. Di ba po? Yung pagpapakumbaba na hinihingi lang sa atin ng Panginoon, yung magpatawad tayo, yung aminin natin na nagkamali tayo, pero hindi natin magawa. Yung kay Lord nga, yung pagpapakumbaba na dapat niyang tanggapin, mamamatay sa krus. Di ba? Hubarin niya yung pagka-Diyos niya. Yun yung pagpapakumbaba na ginawa niya, napakahirap. Pero tayo, yung pagpapakumbaba na pinapagawa lang sa atin, magpatawad, pero hirap na hirap pa rin tayo. Pero mga kapatid, the Lord is telling us sinasabihan tayo ng Panginoon ngayon na magpakumbaba tayo. Bakit? Kailangan natin magkaroon ng kaisipan na katulad ng Panginoon. Because pag ginawa natin yun, kasi nga prayer mo nga diba? Prayer mo nga na maging katulad ng Panginoon. Prayer mo na mag-glorify siya. Prayer mo to be like Jesus. Diba yun ang prayer mo na maging katulad niya? Pero, pag di natin nagagawa to, diba po, ibig sabihin, nag-obey tayo sa Panginoon kasi gusto ni Lord na magkaroon nga tayo ng mindset na katulad niya. Ano bang mindset ni Lord? Nagpapakumbaba siya. Na hindi niya inisip yung sarili niya. Tayo rin ganun mga Kristiyano, diba? Dapat iniisip natin din yung iba, not only ourselves na, sorry, ganito ako di ba? Yung palaging ikaw na lang. How about other people? How about yung mga kapatid natin sa Panginoon? Di ba po? Kasi, pag palagi po natin iniisip yung wala pong masama na isipin yung sarili natin, alagaan yung sarili natin, pero pag palagi po natin iniisip na, kawawa naman ako, ganito yung sitwasyon ko, di ba po? Ano ba nangyayari? Di ba po? Pinipiti natin yung sarili natin and it affects other people. Kasi, di natin alam na sa pagganon natin sa sarili natin, naapektuhan na natin yung ibang tao, naapektuhan yung ibang tao sa mga actions natin. Di ba po? So, when we, kapag po sinabing humility, nagpapakumbaba tayo na hindi naman natin tinatanggal yung pag-iisip natin sa sarili natin, kundi we're thinking less of ourselves in order na, alam niyo po yun, para din sa ikabubuti po ng ibang tao. Amen po? Alam niyo po, di ba napakahirap po magpakumbaba sa totoo lang. Lalo na 'di ba kapag alam mo na magaling ka, alam mo na may pinag-aralan ka, alam mo na may narating ka. Napakahirap po magpakumbaba. Pero ang Diyos, 'di ba po, ang Diyos po natin, kaya niya nga kunin lahat ng kayamanan na meron dito sa mundo sa pagbaba niya, sa pagpunta niya dito, pero hindi niya ginawa. And that is humbleness. 'Di ba po? Para pagdating ng time na pagtagumpayan ng Panginoon lahat ng hardships, lahat ng sacrifices, masasabi niya sa atin na kaya nyo rin yan. Kasi kinaya ko rin na magpakumbaba. Na kahit kaya ng Panginoon na, alam niyo po yun, kahit kaya po ng ating Diyos na pumunta siya dito, na merong crown, na merong kayamanan, pero hindi niya yung ginawa. Kasi para ipakita sa atin that even the most na kahit pinaka-normal na state natin, kayang-kaya natin ang sumunod sa Panginoon. Nun po,
So, bakit ba, di ba po, na ako naisip po natin pala, kung naisip po natin ng bawat isa sa atin na napakahirap magpakumbaba, alam niyo po, alalahanin po natin yung na kahit nahirapan tayo magpakumbaba, one day, di ba po, si Lord, yung mga nagpapakumbaba, ay itataas niya po. Amen po. Kasi si Lord, naiintindihan niya po naiintindihan niya po yung mga situation natin na, sorry po, na-distract po kasi maingay po. Pero diretso po tayo. Ay! Dami mong nangyayari dito. Sorry po. Ayun nga. Yun na, dadating yung time, kahit na napakahirap na i-humble yung mga sarili natin na magpakumbaba, pero kapag ginawa po natin yung mga kapatid, there will come a time na itataas tayo ng Panginoon. Hindi yung itataas na, uy, I'm the king of the world po, pero yung, alam niyo po yung, malalagpasan din po natin yun. Kahit napakahirap, pero the Lord is telling us po kasi na, humble yourselves. Kasi po, hindi tayo permanently nasa situation na nahihirapan tayo. Amen po. One day, yung mga sacrifices natin, yung hardship natin, hindi po yan in vain. Gagawan po ng paraan ng Panginoon para makalabas po tayo dyan. Amen po. Pasensya na po kayo, naka-charge po kasi yung phone ko. Ayun po. Sige po, diretso po tayo sa, sa message ko. Ayun po. So, yun. Constant forgiveness. Tinanong ko kay Lord, bakit kailangan palagi? So, nasagot na natin. Constant humility, ba't kailangan lagi magpakumbaba? Sinagot na ng Panginoon. And another thing is constant grace. Na bakit kailangan palagi natin i-extend yung grace sa ibang tao? Di ba po? Alam niyo po, napakasimple lang po ng sagot dito. Na bakit ba kailangan natin magbigay ng grace sa ibang tao? It is because po, si Lord po, di ba? Ba't ka ba nakakapag-serve? Ba't ba ako nakakapagsalita dito sa harapan ninyo? Bakit ba nakikinig kayo ngayon? Bakit nakikinig kayo ng salita ng Diyos ngayon? Bakit andito ka ngayon? Di ba? Simpleng sagot dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung dahil sa biyaya ng Panginoon nandito ka ngayon, tawag dito po, kung dahil sa biyaya ng Panginoon, habag ng Panginoon nandito ka ngayon, bakit, di ba po, bakit hindi din natin i-extend yung bagay na yun sa ibang tao para, di ba po, alam niyo po yun, na kahit hindi deserve na ibang tao ibigay natin, pero dahil sa biyaya, di ba po, biyaya ng Panginoon, wait lang po, nalito na din siya, sorry po, wait lang nga, nahirapan po kasi ako wait lang po, off ko lang po saglit. Ayun po. So, bakit ba natin kailangan to gawin? Kasi, ibibigay lang natin, no? Kung ano po yung binigay po sa atin ng Panginoon. Amen po. Ayan po. Sige, diretso po natin. Sabi dito, ngunit, sa Titus chapter 3 verse 4 to 5, sabi po dito, ngunit nang mahayag sa atin ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Amen. Ganun, yun po yung grace. Na, even the Lord, even na wala ka pong ina-expect something in return, na kahit walang ibabalik sa'yo, ibibigay mo pa din. Di ba po? Na, kasi, yung kaligtasan nga po di ba po? The Lord, kahit wala pong ina-expect hindi po nag-expect ang Panginoon na something in return nung binigay niya po sa atin yung kaligtasan. Pero alam mo po kung anong isang bagay na gusto niya lang po sa atin ay yung sumunod tayo sa Kanya. Yung po kasi, sorry po, nadidistract po ako maingay kasi. Pero ayun po, ayun po, yung pag-extend po natin sa grace sa ibang tao, yung kahit hindi ka na-acknowledge, yung kahit na hindi ma-reciprocate ko anong ginagawa mo para sa kanila, pero pipiliin mo pa rin yung gawin. Kasi yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen po. So, tuloy po tayo. Mabilis na lang po to. Constant understanding. Oops, nausog ko po. Ayan. Constant understanding.
patuloy na pag-iintindi. Sabi ko, Lord, bakit kailangan? Bakit kailangan ko patuloy na umintindi sa ibang tao? Bakit kailangan hirap na nga ako, Lord, eh. Kasi ako po, di ba, nag-aaral pa ako, iintindihin ko pa yung, yung plano namin na gagawin sa research, yung mga ganun po ba? Yung ang dami ko nang iniisip, ang dami ko nang iintindihan, bakit pati yung ibang tao kailangan ko pa intindihan, Lord? Di ba? Yung mga ganun. Yung hirap na hirap ka pa, may iba pang tao na kailangan ka intindihan. Pero, alam niyo po, another realization na dumating din po sa akin habang ginagawa ko tong message na to, is because si Lord, si Sir tuloy, sorry po, si Lord kasi tawag po dito, inintindi niya din tayo ng paulit-ulit. Amen po. So, yun, tuloy po natin, pasensya na po So, yun, diretso po natin sa James chapter 1, verse 19 to 20, sabi nga po dito, "So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man does not produce the righteousness of God." Yung pag-intindi po natin sa ibang tao, na kailangan po, tawag dito, na pinapakinggan natin sila. Amen? Kasi tayo bilang isang Kristiyano, sabi po dito, kailangan we are swift to hear, pero slow to speak. Slow to judge, di ba po? Yung kailangan we empathize sa mga kapwa natin Kristiyano bago tayo mag-react. Di ba po? Kasi po, napakadali, bilang tao, napakadali pong manghusga, napakadali pong mag-assume, pero yung sinasabi po lang sa atin ng Panginoon dito, di ba po, slow to speak, slow to wrath. Sinasabi po ang ibig sabihin lang po nito, dapat po bilang mga isang Kristiyano, iniintindi po muna natin yung mga sitwasyon, yung mga reaction, mga behavior before tayo na, manghusga, di ba po? We choose to understand rather than judge. Di ba po? Kasi bang sabi ni Lord dito? Bilang isang Kristiyano, bakit ba kailangan mo umintindi? Kasi sabi sa Galatians chapter 6 verse 2, sabi dito, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Hindi sinabi ni Lord na, tawag dito, magtulungan kayo sa paghuhusga sa pasanin ng bawat isa. Sabi po dyan, magtulungan daw po tayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa, sa mga bigat na nararamdaman ng bawat isa. Sa gayong paraan, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kasi hindi natin alam kung ano po yung weight. Hindi po yung weight na hintay, yung bigat. Hindi po natin alam yung bigat na dinadala po ng bawat isa sa atin. Kaya pong gusto ng Lord, intindihin natin ang bawat isa. We constantly understand each other. So, instead na, bilang isang Kristiyano, instead po na makadagdag tayo dun sa pain, sa hurt na nararamdaman ng kapwa natin, let's choose to be, yung mga kapwa Kristiyano nila, mga kapatid nila sa Panginoon na matutulungan sila para gumaling doon sa pain na nararanasan po nila. Kasi hindi po natin alam na, alam niyo po ba, ito pa, based on experience, di ba po, pag nararamdaman mo na yung mga kapatid mo sa Panginoon, tinutulungan ka nila when it comes sa pagdadala mo ng mga pasanin mo, pero hindi ka nila tinotolerate when it comes sa pagkakamali mo, pero tinutulungan ka nila na pasanin, yung kinokorek ka nila, kung magkamali ka man, tutulungan ka nila na, alam niyo po yun sa journey mo, when it comes sa Lord, alam niyo po napakagaan. Diba? Kasi, dito yun ang gusto ni Lord. Naiintindihan natin kung ano ba yung pasanin ng bawat isa para matulungan natin yung bawat isa. Kaya nga sinabi kanina, quick to listen but slow to speak, slow to wrath. Diba po? Na, dapat tayo bilang isang Kristiyano, we're there, pero, hindi tayo mabilis na makakapagsalita against them, mabilis na makakapagsalita about them, but rather, intindihin po natin sila. Di ba po? Kaya slow to speak. Kasi po, tawag dito, ayun nga, when we do these things, we reflect Christ. Yun naman palagi Kaya tayo constantly nagpapatawad, constantly nagpapakumbaba, constantly na nagbibigay ng grace, constantly umuintindi. Kasi nga, nire-reflect niya ang Panginoon pag ginagawa po natin to. Kaya po, tawag dito na kapag ginagawa po natin yung mga bagay na to,
alam niyo po yun, mas nakikita po sa atin ng Panginoong Jesucristo. Pero minsan, di ba po, kahit na constantly iniintindi po natin yung ibang tao, or kaya naman iniintindi po natin kung ano pong ginagawa ng Panginoon sa buhay natin, kahit constantly, continuously, tinatry natin yung best natin na mag-understand, pero minsan napakahirap po. Pero, dahil nga napakahirap, minsan mahirap po sa atin, doon po pumapasok yung sinabi po sa Proverbs chapter 3 verse 5, that we should trust the Lord with all our hearts, and lean not on our own understanding. Di ba po? Kasi po, tawag dito, may mga bagay talaga na bilang tao, hindi po natin maiintindihan. Pero, kailangan po natin na pagkatiwalaan ng Panginoon na kahit hindi natin maintindihan yung mga bagay, may gagawin siya. Amen po. Kasi si Lord po, no, kaya niya pong intindihin yung ating mga kahinaan. Wala po siya, hindi ko po siya nilagay dyan, pero, di ba po, sabi po sa Hebrews chapter 4, verse 15, mabilis ko na lang pong sasabihin, no. Sabi dito, ang ating pinakapunong pari, kundi ang Panginoon po, no, ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanman hindi siya nagkasala. So si Lord po, doon lang po tayo sa menu, no, nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Di ba po? Kahit na may mga bagay na nahihirapan tayo unawain, pero ang Panginoon na unawaan niya tayo. Amen po. So, diretso po natin. Matatapos na po tayo. So, ito po yun. Di ba? Yung mga binanggit ko kanina, yung mga constant things na we do para sa purpose natin sa Panginoon. We constantly forgive, constantly humble ourselves, we constantly give grace, extend grace, we constantly understand. Yan po. Tinatanong ko kay Lord, bakit? Lord, bakit kailangan ko yung gawin? Bakit kailangan palagi ako magpapatawad kahit nahirapan ako? Bakit kailangan kong i-humble yung sarili ko kahit na ang hirap-hirap? Bakit? Bakit kailangan ko gawin yun, di ba? Bakit, Lord? Bakit continuously kailangan kong gawin yung mga bagay na to? Lord, bakit? Puro ako bakit kay Lord kanina and kahapon, and nung isang araw, at nung isang araw pa. Puro ako bakit kay Lord. Pero, kaya pala na pinapagawa sa atin itong mga bagay na to dahil gusto ng Panginoon na alam niyo po yun, lakaran po natin kung paano tayo lumakad sa Kanya hanggang sa huling hininga po natin. Kasi, alam ni Lord na kapag ginawa po natin itong mga bagay na to kahit mahirap, hindi po magiging in vain yung gagawin natin. Yun po. Kasi, hindi po, kaya po natin kailangan continuously gawin yung mga bagay na to kahit nahihirapan tayo. Kasi, gusto ni Lord na palagi tayong ma-remind about sa Kanya. Kasi 'di ba pag may mga times na nahihirapan tayo, mas alam niyo po 'yun, doon tayo mas lumalapit talaga sa Panginoon. So, bakit ba natin 'to ginagawa? Lord, bakit ko ba 'to ginagawa? Bakit ko ba ginagawa yung mga bagay na 'to, 'di ba? Nilagay ko dito, why do we do these things constantly over and over again for the purpose of God? Bakit ko patuloy na ginagawa yung mga bagay nito para sa purpose ng Panginoon, para sa Panginoon? Bakit palagi ko itong ginagawa? Kasi ang realization ko po, kasi po lahat po ng bagay na yon, yung forgiveness, yung pagiging humble, yung pagiging maintindihin, yung pag-extend ng grace sa ibang tao, lahat po yun ay lahat po yun, nagre-result lang in one thing. Lahat po yun, lumalabas lang po doon ay pag-ibig, di ba po? Bakit ka siya kailangan gawin? Dahil sa pag-ibig. Dahil sa ang Diyos natin ay pag-ibig, kailangan ko rin umibig. At sa pag-ibig na yon, under ng pag-ibig na yon, nandun yung pagpapatawad, pag-iintindi, pag-extend ng grace sa ibang tao, at marami pang iba. Yun lang yung nalagay ko. Pero, ayun nga, sabi ko nga, Lord, bakit kailangan namin palaging gawin yun? Dahil nga po, sa pag-ibig natin sa Panginoon. At sabi nga, at dahil kung tayo tunay nga po umiibig sa Panginoon, kailangan po natin gawin yun. Kasi nga po, di ba nga po sabi ko kanina, yung pagpapatawad, pag-humble po ng ating mga sarili, yung pag-iintindi po, nagpapakita ng pag-ibig. At ang ating Diyos ay pag-ibig. So,
Kung hindi po tayo umiibig sa kapwa natin, ibig sabihin po nun, hindi po tayo nasa Panginoon. Kasi, he who does not love does not know God. Diba nga po? 1 John 4:8. Diba po? So, sabi rin po sa, tawag dito, 1 John 4:11, verse, 4 verse 11 to 12, sabi dyan, if God so loved us, we also ought to love one another. Diba po? Kailangan ibigin po natin ang bawat isa. Amen po. Gaano tayo inibig ng Panginoon, kailangan din po natin ibigin ang bawat isa. Yun po yun. Yung continuously nagpapatawad, continuously umiintindi, continuously nag-extend ng grace, continuously. Amen po. Continuously na iniintindi ang bawat isa. Sabi kasi dito, no one has seen God at any time. Wala pa pong nakakakita sa Panginoon. But if we love one another, God abides in us and His love has been perfected in us. Nakikita sa atin ng Panginoon when we love one another. Ang tanong, mga kapatid, do you think today, sa tingin mo ba sa araw na to, ngayong araw na to, nakikita sa iyo ang Diyos? Sa pamamagitan ng the way you love, the way you act, the way you forgive, the way you humble yourself, the way you understand other people, do you think that God's love is seen sa'yo? Diba po? Bakit ba kailangan nating gawin yung mga bagay na yun ng paulit-ulit-ulit? It's because we want to show people. Hindi lang naman natin pinapakita to dahil sa tao, kundi gusto rin natin ipakita sa Panginoon din na mahal natin siya, and at the same time makita ng mga tao na tunay nga talaga tayong nagmamahal sa Diyos. Kasi dapat po ang buhay ng bawat isa po sa atin ay maging respond po doon sa kung anong ating Panginoon, di ba po? Alam niyo po, tawag dito, yung mga, alam ko po hindi po madali para sa bawat isa sa atin na gawin po yun, no? Nang constantly yung mga bagay na yun. Sa lahat po ng bawat isa po sa atin nandito, alam ko po na may mga moments po sa buhay natin na nahihirapan tayo na constantly mag-forgive, constantly na magpakumbaba, na constantly umintindi. Pero alam niyo po, si Lord po talaga nire-remind niya tayo na kahit na nahihirapan tayong gawin na yun, yung gagawin niya in the future sa buhay natin, magkakaroon po ng breakthrough. Diba nga po? Sabi Romans 8:18, yung current sufferings po natin, no? For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. May pangako ang Panginoon, hindi man natin siya nakikita ngayon. Pero sa pamamagitan ng Panginoon, pinaparamdam sa atin ngayon ng Panginoon na yung mga constant things that we do for Him, hindi yon in vain. Hindi siya mawawalan ng purpose. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, lahat yon hindi mababaliwala. Yung mga pain na nararanasan po natin ngayon, yung mga sufferings po natin, yung mga sufferings po na nararanasan natin ngayon, hindi po yan panghabang buhay. Pero yung pangako po ng Panginoon na sinabi niya po dito na yung mga sufferings natin, hindi po siya maikukumpara sa glory na marireveal sa atin. Yung promise po yan ng Panginoon, hindi po yan nagbabago. Amen po. Hindi po tayo mananatili permanently sa mga paghihirap natin ngayon, sa mga pagsubok na nararanasan natin ngayon. Pero, kailangan po natin lakaran yan. Yung mga paghihirap natin ngayon, kailangan po natin yan lakaran. Na yung paulit-ulit na pagpapatawad natin, yung paulit-ulit na pagpapakumbaba natin, yung paulit-ulit na pag-intindi natin, yung paulit-ulit na pagbibigay natin ng pag-ibig sa ibang tao, yung paulit-ulit na pag-extend natin ng grace sa ibang tao, yung mga bagay na yan, paulit-ulit natin gagawin. Kasi, gusto ni Lord for us to become more stronger. Di ba po? More stronger. Gusto ni Lord, mag-grow tayo in faith. Mag-grow tayo. Kasi yun ang prayer natin di ba? For this year.
Our prayer for this year is unity, reconciliation, and restoration. And before we can reach that, syempre dadaan tayo sa mga pagsubok for us to grow, for us to become stronger. And alam niyo po, pag nalagpasan po ng bawat isa sa atin yung pagsubok na nahihirapan tayo ngayon, pag nalagpasan po natin yan, there is sobrang greater na bagay na gagawin ng Panginoon para sa church natin. Sorry po. May magandang gagawin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, meron tayong mga momentarily afflictions na nararanasan ngayon. Kaya po natin nararanasan yung mga mabibigat na bagay na yan kasi meron pong magandang gagawin ng Panginoon. So, wag mo tayo panghinaan ng loob. Sa pagkakataong ito, although, ando na nga tayo sa point na there are some of us na nahihirapan, nabibigatan, pero the Lord is faithful. The Lord is faithful. Hindi magbabago yung pangako niya. When sinabi niya na there is breakthrough, na hindi natin may kukumpara yung glory in the future na marireveal sa atin, He is faithful. Kaya nga ngayon, if meron man po sa atin, bawat isa sa atin, kung nahihirapan man po tayo ngayon sa lakad natin sa Panginoon, if there are some of us that wants to give up on their journey with the Lord, some of us gusto na umalis, kung meron man pong gusto nang give up yung calling nila, kung meron man pong bawat isa sa atin na napapagod na to continuously do these constant things for the Lord, alam niyo po, sabi po sa atin ng Panginoon, don't give up. Huwag mo sukuan. There is breakthrough. Di ba po? There will be breakthrough. Sabi po ng Panginoon, we are never meant to stay in this sorrow po. Hindi po tayo mananatili dito sa lungkot or paghihirap na nasaan man tayo ngayon. Kundi mas palalakasin po tayo ng Panginoon. At kapag nangyari po yun, imagine the breakthrough na mangyayari po sa buhay ng bawat isa sa atin. Ayun po. Kahit na nahihirapan po tayo, kahit na we're in a season of na nasasaktan talaga tayo, kahit na may mga season din na feeling natin mag-isa tayo, keep going. Kasi alam natin sa Panginoon may breakthrough at malapit na yan. Hindi tayo habang buhay na nandito sa problema na to. Hindi tayo habang buhay nandito sa pagsubok na to. Keep going. Sabi ng Panginoon, keep going. Di ba po? Kasi one day, yung pain, yung loneliness, yung sorrow na nararanasan natin, one day po, mapapalitan po yan ng joy, ng overflowing joy na nagmumula sa Panginoon. One day, di ba po, one day maririnig po natin sa Panginoon yung salitang well done. Thank you, anak, for persevering, for enduring, di ba? Kahit nahihirapan ka na, thank you for doing these things constantly para sa akin. Amen? Kasi, yung mga paghihirap na nararanasan natin, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Lahat ng bagay na yon, yung lahat po ng bagay na yon, yung pagpapatawad, pagpapakumbaba, lahat ng mga bagay na nag-uugat sa pag-ibig, let us do it constantly po para sa Panginoon. Kasi, yung Panginoon po natin, ganun din yung ginagawa para sa atin. If the Lord doesn't give up on us, wag din po nating sukuan yung Panginoon. Di ba po? Kung ang Panginoon hindi tayo sinukuan, wag din po nating sukuan ng ibang tao. Kung ang Panginoon hindi tayo sinukuan, wag din po natin sukuan kung anong tinawag niya sa atin na gawin natin. Ayun lang naman po. Remember nyo lang po na yung mga nararanasan natin, it's just temporary. But the promise of God is eternal. And mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Diyos na buhay. And lagi lang po natin ipanalangin ng bawat isa.
palagi lang po nating tulungan ang bawat isa na um, napasanin yung bawat pasani na bawat isa. Yun lang po. Maraming salamat po. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos na buhay.